Sobrang nakakagulat na balita. Grabe, Commodore Jai Tariela, nyanig ang China. Ginulat na buong mundo, tinuro sino nag-uutos sa China. Ayon sa nakalap nating impormasyon, napahiya ang China sa TRICOM matapos ibulgar ni PCG Tariela ang lahat. Mga pro-China blogger nagtatanggol sa mga Chinese pa daw dito, kaya ayaw tayong tigilan ng China. Grabe si Commodore Jai Tariela, nyanig ang China. Ginulat na buong mundo, tinuro sino nag-uutos sa China. Tara panoorin natin. Abogado po ba kayo, Mr. Pagliawan? Hindi po. Ako po ay marunong lamang Hindi magbasa. po kayo abogado. Ano po? Marunong kayong ano? Marunong lang po akong magbasa. O, pangalawa, ako rin po marunong magbasa eh. Pare-pareho tayo. Opo. Oho. Pangalawa, kayo po ba'y tagapagsalita ng China? Hindi po. Hindi pa. Hindi po kayo tagapagsalita ng China. Hindi po. Pero parang pinagtatanggol nyo ang China. Hindi po. Hindi, pinagtatanggol nyo ang China. Hindi po. Hindi, pinagtatanggol Ang nyo ang China. pinagtatanggol ko po ay ang katotohanan. Wag kayong Kung ako'y sumigaw bibigyan dito. nyo ng Sapagkat pagkakataon, mas malakas ay ang boses ko sa inyo. ang Point of base ko. order, Mr. Chair. Order. Point of order, Mr. Chair. Yes, what's the point of order, Chairman Akop, please? The resource person concerned does not know the rules. So it's better that we remind him of our rules so that any member of this committee will not move to cite him in contempt. I think, Mr. Chair, that is your duty to remind him of our rules. Mr. Ado, please refrain from talking while the members of this committee is still have the floor. So again, Yes, Mr. Chair. Mr. Chair. Again, wait. This is a reminder to all of us, no, na mga resource persons, no, to answer, sumagot muna kapag nirecognize na po ng chairman. Para meron po tayong kaayusan sa ating pong hearing. Okay, for Mr. now, Chairman, the last now, time I check, I have the floor. Mr. Chair. But I beg, I will... Mr. Chair. Congressman Ako, please. I would like to remind the resource person na kami nga rito, hindi po kami nagsasalita until and unless we are recognized by the chairman. Now, if you're not going to recognize and obey that rule, I'll be compelled to move to cite you in contempt for disrespect. I hope that is understood. Kanina pa ako rito, nakikinig. And if you notice, if I speak, I ask permission from the chair. Why? Because it's the rule. Now, if you are here, you follow the rule. When you are in Rome, do what the Romans do. I hope that is understood. Thank you, Mr. Chair. Meron lang Mr. ako. Chair, Sige, can I- maraming salamat, Congressman Ako, for that manifestation. Congressman Barbers, Yeah, but before you proceed, no, kasi you still have the floor. Nag-interject lang si Congressman thank you Abate. for reminding me that I have the floor. Yeah, you have the floor. Mr. But can you allow me to ask some, ano lang? You're I the just wanted to chairman, be educated on this because a while ago, Mr. Ado was telling us that he read about the UNCLOS decision. Is it correct to assume that you have read the UNCLOS decision? You can answer. You are Mr. now Chairman, recognized. Yes. bago po masagot ni Mr. Paglinawan yung tanong na yan, meron no sanang tanong muna. Na tanungin natin siya, ano ho ba ang inyong expertise? Kayo ba ay expert? Ano ho bang inyong credentials, sir? So that we would know na... Mr. Chair, Go ahead. ako po ay nagsilbi na diplomat sa Washington, D.C. from 1986 to 1993. Ano pong position niyo po doon, Ako Mr. po Ado? ay special assistant to the ambassador and concurrent press attaché and spokesperson for the embassy, and for 2 years for the UN Office of the Permanent Representative of the Philippines. And who was the ambassador during that time?
Ano po? Sino po yung ambassador during that time? The ambassador during that time was Ambassador Emmanuel Pelaez. Emmanuel Pelaez. Okay. Sa UNCLOS po, binabanggit po dito kanina, nadinig ko po si Commodore Tariela, that hindi po ako pamilyar sa UNCLOS. I haven't read the whole decision yet. But what I heard a while ago was that historical claim of China was abandoned by the UNCLOS decision. So, yung kiniklaim nila that that part of the WPS is part of their historical territory had been abandoned by the UNCLOS decision. Would you agree with that? Since nabasa po nyo yung UNCLOS? Ako po, Hindi, Mr. sagutin niyo po Chair. muna ako, sir. Kung yung po ba, would you agree na sa nabasa po ninyo sa UNCLOS decision, yung pong historical claim ng China ay inabandon na nung desisyong yon? Tama po ba o mali yung nadinig ko kanina? Inabandon na po ng desisyon sa UNCLOS yung historical claim ng China doon sa area natin sa West Philippine Sea. Were you able to read that part? Were you able to read that part? Were you able to read that part? Mr. Chair, binanggit po ni Mr. Mr. Ado, tinatanong ko lang po kung nabasa po ninyo, sabi nyo nabasa nyo yung UNCLOS decision. Ako hindi. Nakikinig lamang po ako sa usapan ninyo at binabanggit po ni Commodore Tariela that it was abandoned, the historical claim of China on that part. So, ang tanong ko po sa inyo, nabasa nyo po ba yun? Na inabandon na ng Hindi UNCLOS po inabandon yun, Mr. Chair. So, hindi inabandon ng Imposible UNCLOS. po. Wait. Hindi inabandon ng UNCLOS decision yung historical claim ng China. Hindi po. Mr. Chair, babasahin ko sa inyo ang arbitral ruling. Sige, go ahead. Para maintindihan po namin kung talagang... Dahil marami pong propaganda na kumakalat. Dito tayo sa letra. Can you kindly give us your document that you are holding Ito right po, now? I agree with Mr. Tariela in the 2016 Arbitral Award, paragraph 278. Dineklara po ng Arbitral Award na yung 9-dash line ay walang legal basis. So, Tinatanggap ko po yan. so abandon yan. Opo. Inabandon na yung historical right ng China doon sa 9-dash line. Hindi, nag-create sila. Unang-una po, Mr. Chair, if I may, hindi po naging posisyon ng China sa arbitral ruling yan dahil ang China ay hindi nag-participate sa arbitral tribunal, sa arbitration. Ang nagsumiti po niyan ay ang panel ng Pilipinas. The claims of China in the South China Sea Mr. are Chair. based on historic titles, based on historic Mr. rights, based on history. Mr. Chair. Okay. Mr. Chair. Mr. Chair. Okay, tinatanong ko po kanina, kung doon po sa desisyon ng UNCLOS, even without the participation of China on that ruling or on that proceeding, ay inabando na ng desisyon yung historical claim ng China doon sa ating pong parte ng West Philippine Sea. Yun po yung tinatanong ko eh. Hindi po naman UNCLOS ang nagdesisyon, Mr. Chair. Mr. Chair. Arbitral ruling. Yung arbitral ruling. Opo. So yun din po yun eh. It's all Mr. the same. Chairman, Mr. Chairman, if I may, just I don't think he's the right person to speak about the UNCLOS decision. In fact, he's getting confused as to what is the arbitral ruling and what is the UNCLOS. Alam mo, Mr. Chair, may I ask, Mr. Paglinawan, you mentioned kanina you're a diplomat, tama? Opo. Bakit ka naging diplomat? Are you holding a plantilla position in the DFA? Anong position nyo? At the time of my appointment, Your Honor, I was a political appointee. But at the time of my termination of tenure, No, sir. I was certified by the Sir, President to sir. have already been joined the ranks. Sir, hindi ka ho diplomat. Hindi ka ho diplomat. Kasi ang diplomat po, organic po sa Department of Foreign Affairs.
Oh, yan po yung mga ambassador. Kayo po ay hindi. Kung special assistant lang po kayo, you're not the right person to speak about that. Anyway, Mr. Chair, Mr. Chair. We can go to another resource person, Mr. Chair. Meron po kasing information dito eh. You were one of the delegates to the... you were part of the delegation to China in 2015, engaging in various Chinese think tanks. Ano ito? Nagpunta po ako sa China, 2015. Tama po yan. At saka noong 2019, para hindi na kayo mahirapan sa Google. Thank you, Mr. Chairman. That explains why he has that kind of a mentality. Salamat po, Mr. Paglinawan. Mr. Okay Chair, na po. Tapos na po kayo. Mr. Chair, meron lang ako isang tanong. Okay. Kayo po ba ay pro-China? Wait. Pro-China ho ba kayo? Dali lang. Hindi, gusto kong sagutin niya eh. Kayo po ba ay pro-China? Hindi po ako pro-China, hindi ako po pro-US. Ako po ay pro-truth. Kung papayagan niyo akong basahin ng arbitral ruling, kayo Mr. ay Chairman, makapili. kayo. Makapili ho kayo, makapili. They did not support such claim, Mr. Chair. They just mentioned taksil ako. And for example, for Mr. Ado Paglinawan, he always enjoyed calling me as tonto of Mr. Ray Powell. Is Mr. Paglinawan here? You are Mr. Paglinawan, sir? Opo. Okay, pwede po bang magtanong sa inyo, sir? Ano ho ang inyong posisyon tungkol sa paglalagay ng mga installations or buildings sa West Philippine Sea ng bansang China? Ano po inyong pananaw dyan? Ang pananaw ko po dito ay hindi napipinto sa pro-China o pro-US. Dahil kami po sa Asian Century PH. With all due respects to the Congresswoman from Bataan, ang aming pong panuntunan, kumukuha kami ng mga aligasyon, pina-fact check namin. At kung may diversion, nagbibigay kami ng sarili naming opinion. Yan po ang proseso na aming sinusundan. Sa pagtatayo po ng mga installation ng China dyan, yan po ay batay sa kanilang pananaw. Maaring mali yan sa ating pananaw, pero sa kanilang pananaw, tama sila. Sige po. Sa inyong pananaw, sino ho may-ari ng West Philippine Sea? Yung tinayuan nila ng installation, Mr. Paglinawan. Unang-una po, kailangan bumalik tayo sa basic definition of terms. Nagbanggit po kayo ng West Philippine Sea. Excuse me po, sir. Yun na lang po, para hindi po humaba. Doon na lang po sa area where the Philippines claims ownership on those islands na tinayuan po ng China, ng kanilang mga installations. Ano hong pananaw nyo doon? Tayo po ba may-ari noon o sila? Wala po tinatayo ang China sa mga sa mga lugar na ating inokupa. Doon ho sa Scarborough Shoal, wala ho ba silang tinayo doon? Unang-una po, mismo sa testimonya ni Mr. Tariela na antas ng pagpapatupad ng batas ay ang customary law. Yan po ay pinagtitibay ng actual occupation, sustained administrative control, and defense if necessary. Magbibigay po ako ng ehemplo. Noong pong 2012, dito po sa, with all due respects, dito po sa inyong privilege speech,
Sinight ninyo that the occupation of Scarborough Shoal in 2012 marked a significant turning point, with China asserting historic rights as their justification. Isumiti po natin ito sa fact check. Hindi po historic rights ang pinagtitibay ng China sa Scarborough Shoal. Mr. Chair. Ang soberanya po na in-exercise ng China sa Scarborough Shoal Mr. Chair. is out of the fact that we abandoned control after the stand-off. Okay, sige po, sir. Teka ho, para ho, medyo lumalawak na tayo kasi sa aking pananaw, I may be wrong. In your case, you may also be wrong. Eh, sabi po ng UNCLOS kasi, yung area yon ay atin. Eh, kaya nga ho, ang tanong ko sa inyo, ano mang inyong pananaw? Wala po kayong maipapakita Mr. sa Chair? akin. Mr. Chair. Sa UNCLOS, na yung area na yan. Hindi ho ba naging dispute yan because ho, nagkaroon nga ho, kaya nga ho nagkaroon ng arbitral ruling noong 2016. Dahil po kiniklaim yan at tayo naman po ay kiniklaim nating ating yan. Sige, Commodore Tariela, excuse me lang sir. Wait. Excuse me, sir. Order. Si Commodore Tariela. Let the chair. We all understand that the 2016 arbitral award has already invalidated the historic whatsoever claim of the People's Republic of China. So we should not allow Mr. Ado Paglinawan saying all those lies, because as I said, he's a pro-China fake news purveyor, and we should not allow him to say those kind of things in this hallowed hall of the House of Representatives. Mr. Chair, abogado po ba si Mr. Pagliawan? We can ask him. You can ask him personally. Abogado po ba Mr. kayo? Ado, you are now recognized. Chairman Abante is asking a question. You can answer him Mr. directly. Chair. Kasi wala kasi ako sa mga last hearings no, na we have conducted, no, and napanood ko lang briefly yung iba. So basically yung mga relevance ng testimony mo lies on the your personal experience with the victims ng mga Chinese disinformation campaigns, and in relation to the Western Philippine Western Philippine Sea. So what sa lahat ng mga experience that you have encountered with the WPS, yung danger and yung consequence, just a parang nililigaw lang tayo, but the real fight ay nandito naman po sa territory na natin. What I'm trying to point out, hindi naman talaga nila tayo susugudin eh. Hindi naman talaga nila tayo babarilin o talagang i-encounter nila yung talagang traditional na warfare na talagang wawasakin yung ating WPS. But somehow it's a diversionary, and somehow dumapokus, and yung focus sa laban dito sa mismong lugar natin, they own properties, yung ating pong mga Chinese citizens ay naging Filipino citizen na, pinabilis yung ating pong mga registration para different establishments are being owned by them, and political intervention, election intervention, yung mga Chinese na nagiging mga politiko, these are the things that they are doing to really somehow invade us. But yung sa WPS, medyo parang diversionary. That's my point of view. I'm reading the silent invasion that the Australia have encountered with the Chinese people or the Chinese government, and somehow parang ganun yung aking interpretation, but that's me, no? So iba kayo yung talagang nasa ground na nakikipaglaban doon sa teritoryo natin. So what's your input? First of all, sir, I would like to thank the members of the 19th Congress sa TRICOM na to, that for the first time, we're able to address itong misinformation and fake news concerning the West Philippine Sea. But my reaction to your
opinion, Mr. Chair, I would like to say that this is not a diversionary tactic of the People's Republic of China. Ang laban natin sa West Philippine Sea, totoo po ito. At ang obserbasyon nyo po in different takes of different fronts na hinakaharap natin ay sinasadya po yan ng China. Ang issue po ng West Philippine Sea is just one portion of the multi-front that the People's Republic of China is doing. I wouldn't agree with you na sinabi nyo pong this is just a diversion. Totoo po na ang atin pong Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard, at ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ay nakaka-experience ng bullying, aggressive actions, water cannoning, and they are risking their lives for our position in the West Philippine Sea. Hindi po ito diversion, ito po ay totoong nangyayari araw-araw. At maraming mga Pilipino ang tunay na naapektuhan doon sa fight against them. Yes, Mr. Chair. Especially the ordinary Filipino fishermen. Yeah. And siguro I will agree with you, no? Kasi kayo yung mga nasa ground na nakaka-experience ng hirap na dinadanas ng ating mga members ng ating pong Navy. And salute to all of you, no? Mahirap yung laban, but at the same time, marami din kayong naranasang mga fake na mga news against our members of the armed forces, no? But yun nga po, you want to say something about yung sa mga fake news na thrown against you? Well, yes, sir. No, Mr. Chair, if you will allow me, I'm just going to reiterate. No, I think I mentioned this already twice. The impact of fake news and misinformation in our fight in the West Philippine Sea. Sa pang-ilang beses ko na pong babanggitin, our greatest challenge in our fight in the West Philippine Sea are not just the big vessels of the People's Republic of China, but especially for our fight against misinformation and fake news. Ang pinakamahirap po na laban ng ating pamahalaan ngayon para tindigan ang laban natin sa West Philippine Sea ay ang magkaisa ang mga Pilipino. Ito po ang dahilan kung bakit merong tayong transparency initiative under this government where President Bongbong Marcos supported the publication of all the aggressive actions that has been happening in the West Philippine Sea. Dahil po dito, sa loob ng mahigit na 2 taon na, nalaman po ng ordinaryong Pilipino kung ano ang pinagdadaanan ng ating Philippine Navy, ng Coast Guard at ng ordinaryong mangingisdang Pilipino sa gitna po ng agresyon ng People's Republic of China in the West Philippine Sea. The second positive impact of this is we receive tremendous support from the international community. Hindi na lamang po nag-iisa ang Pilipinas sa pagkondena ng maling aksyon ng People's Republic of China pagdating sa West Philippine Sea. But despite of the transparency efforts of the Philippine government, tayo pa rin po ay na-expose sa panibagong laban natin, that is to counter misinformation. Tumaas po ang bilang ng mga social media influencers and even pro-China trolls to counter our own narrative. If we're going to categorize their narrative, ang una, sinasabi nila, it basically undermines our own position. Sinasabi nilang wala tayong legal na basihan, wala tayong napala sa 2016 Arbitral Award. Secondly, majority of them are also saying that ang ginagawang pagtindig ng ating pamahalaan sa West Philippine Sea ay dikta lamang ng Estados Unidos. At ang pangatlo sa lahat, sinasabi nilang Pilipinas ang nagpapataas ng tensyon sa West Philippine Sea despite of our evidence showing to the public that is the smaller Coast Guard vessels that are being harassed by the bigger China Coast Guard vessels. At ang pang-apat sa lahat, ang paulit-ulit nilang sinasabi na ang ating mga spokesperson na tagapagsalita pagdating sa pagtindig ng West Philippine Sea ay binabayaran lamang ng US Embassy o dinidiktahan lamang ng Estados Unidos para ilahad itong lahat ng ito. Ang kakaiba rito sa mga trolls and social media influencers na ito, ang linyahan ng kanilang pagsasalita ay naa-align sa narrative din ng China. I wouldn't believe that these are just purely coincidental. I think there is a motivation why they are doing this, and there is a coincidence with
the pro-China narrative and the statement of the People's Republic of China to counter our fight in the West Philippine Sea. Karamihan sa mga pro-China influencers na to, they are hiding from the constitutional freedom of expression. Ang sabi nila, opinion lamang nila ito, naniniwala silang wala tayong legal na basihan, wala tayong napala sa 2016 Arbitral Award, at tayo mismo ay dinidiktahan lamang ng Amerikano. Gayunpaman, tayo po ay naniniwala, gaya po ng sinabi ni Justice Carpio, our fight in the West Philippine Sea is intergenerational. Ito po ay ipapamana natin sa susunod na saling lahi ng Pilipino. Kung ngayon pa lamang po, ang ating po mga kabataang Pilipino ay may expose na sa maling impormasyon ng West Philippine Sea, mahihirapan po tayong tindigan bilang Pilipino ang issue ng West Philippine Sea. Mahihirapan pong magkaisa ang Luzon, Visayas at Mindanao para sabihin natin ang laban natin sa West Philippine Sea ay laban nating lahat bilang Pilipino. Ito po ang pinakamahalagang bagay na magagawa po ng 19th Congress to stop misinformation and to make sure the Filipinos will be united with the right information. Naniniwala po ako na ang issue po ng West Philippine Sea, the only way that we can be able to awaken the sense of patriotism of our countrymen is to provide them with the right information. Saka lamang po nila malalaman na hindi po tayo bilang Pilipino ang magkakalaban kung hindi po China. Maraming pong salamat. Pero naniniwala ka, Commodore Tariela, as long as there is politics in this country, yung pong pagkakahiwa-hiwalay ay magpapatuloy. Why? Kasi may sinusunod ang ating mga kababayan pagdating sa kanilang mga leader sa bansa. Like for example, meron tayong Pulahan, meron tayong Dilawan, meron tayong ano pa ba yan? Green, di ba? And as long as the people are following all these leaders, yung stand nila on pro-China and pro-America, hindi yun yung magiging priority nila. They follow the leaders. And that's the reason why, tama yung sinabi mo kanina, that we need to educate our people that this fight is not against red, against green, or against pink. This is against the intervention of other country. We are a sovereign country. And each and every one of us love our country. But the problem is, napopolarize tayo because of politics. And the people should understand and should learn how to differentiate yung love for your leaders and love for your country. Mahirap tanggapin dahil tayo, ganun din tayo mga politiko. Sometimes kung sino yung leader na ating pinaniniwalaan, we believe all his yung kanyang issues that he's fighting for. And ako, I understand na talagang dapat nating ma-educate yung ating mga tao and try to let them understand that unti-unti na tayong sinisira ng ibang bansa. At maliwanag pa sa sikat ng araw that they're causing this division. Unfortunately, there are those that are being paid to suit the narrative of our foreign invaders. Anyway, so kung meron pong mga question yung ating mga members, Congressman Isbarbers muna, and then Congressman Abante. Maraming salamat, Chairman. Before I ask the question to Commodore Tariela, ako po yung naniniwala na minsan po, kagaya po ng sinabi ni Chairman, meron pong politika na involved dito. Ngunit sa aking punto de vista, Mr. Chairman, ang ibig bang sabihin na napupolitika kaya nahahati ang may pumapanig sa China, may pumapanig sa Pilipino? I perfectly understand if some of the Filipinos would support a candidate, a local candidate at that. I would perfectly understand kung merong pinapanigan na mga Pilipino rin. Pero kung pumanig ka sa China at tinulak mo ang naratibo ng China, hindi na politika yun. Pag-traidor na yun sa ating bayan. And higit sa lahat, ang nakakalungkot, Pilipino ang gumagawa po niyan. Ngayon, nabanggit kanina ni Commodore Tariela that there are some, I suppose, correct me if I'm wrong, there are vloggers
who are actually pushing forward the narrative of China in the issue of West Philippine Sea. Is that correct? Yes, Mr. Chair. Can you identify them and inform this committee kung sino-sino itong mga to? As what I mentioned during the last committee meeting, Mr. Chair, I have identified Mr. Mark Lopez and also Mr. Ado Paglinawan. He has written a lot of articles contradicting the factual narrative of the Philippine government when it comes to our fight in the West Philippine Sea. Oh, okay. So, you also mentioned that there could be a motivation why they're pushing forward the China narrative. Is that correct? Yes, Mr. Chair. Okay. So, ano kaya ang motivation na Commodore? Well, I don't have any idea behind the motivation, Mr. Chair. But we can just probably speculate, no? For some other reason. Based on your speculation, what could have been, or what could have been the motive or motivation of these people who have been pushing forward the narrative of China? Well, looking at the incidents that happen in different countries, Mr. Chair, we know for a fact that there are people who are using pro-China narrative, whether in the United States or in Australia or any other countries, because they are being supported financially. Doon ba sa kanilang mga, did they state some facts on, kagaya po nung sinabi ninyo, na sinasabi nila na kayo ang talagang traidor dahil kayo ay naniniwala sa Amerika? Tama po ba yun? Yes, Mr. Chair. And did they state some facts or dahilan kung bakit ganun ang kanilang sinabi? Ngayon, ikaw, bilang Pilipino, ano ang masasabi mo at reaksyon sa balitang ito? Mag-iwan ka ng komento sa ibaba at atin pong babasahin isa-isa.